My name is Kai Romanta, and I'm a makeup artist, and I'm doing makeup for 14 years. At first, sumasama-sama lang talaga ako sa mga kaibigan ko, sa mga barangay pageants, mga ganyan. Hanggang sa nagkaroon ako ng interest sa makeup kasi napapascinate ako sa ginagawa nila. What I love most about working with brides is nagiging part ako ng nag-iisang importanteng event sa buhay nila. Pagdating ko kasi sa pinaka-venue, ang una kong ginagawa, tinatanong ko na muna sila kung anong gusto nilang makeup. Pero kasi ang branding ko kasi soft glam lang. Kung ano lang yung mag-fit doon sa bride. Nagpapakita ako sa kanya ng sample. Let's say si bride is morena. May pinapakita ko sa kanyang sample ng makeup na fit sa morena. Kasi sometimes may mga brides na may mga gusto sila pero ako alam ko sa sarili ko na may mas bagay sa'yo kaysa sa gusto mo. Kinakausap ko sila. Step by step, pwede naman tayo mag-collaborate ng kung anong gusto mong makeup and then dun sa babagay sa'yo. Sa morena, ang ginagawa ko palagi dyan is bronzy agad yung makeup na unang pumapasok sa isip ko pagka morena yung client. Agad-agad bronzy yan, mga brown, mga ganong tone. Sa mga mistisa naman, sa mga maputi, ang mga tone na ginagamit namin dyan is pink, corals. Kasi ako, ang technique ko kasi, inuuna ko lagi eyes. Then after ko magmata, skin naman yung sinusunod ko. Kasi usually ang makeup talaga, skin then eyes. Ako hindi. Eyes muna then skin kasi gusto ko talaga sobrang clean. Siguro mahilig ako sa bronzy. Para kang laging nasa arawan. Parang may shadow lagi sa cheeks mo, ganyan. Nung gusto ko sa client yung mabilis mag-reply. Mahirap kasing bigla na lang ako dadating sa venue nang hindi ko alam kung ano yung skin type ng client, hindi ko alam kung anong itsura ng gown, yung wala akong idea. Gusto ko kasi pagdating ko doon, may plano na ako agad. Some of them, naging friends ko na. Tapos some of them, nagtatanong sa akin kung anong magandang makeup. Minsan nangingi sila ng advice sa akin. Nagiging personal kasi sa akin pagdating sa mga bride. Talagang natutuwa ako pag ako yung kinukuha nila kasi napakaraming pwedeng kuhain na makeup artist pero still ako yung kinuha nila. Kasi yung iba kasi ang tingin nila mas makapal, mas maganda. For me naman, the more na simple, the more na mas maganda. Tsaka laging ibabagay sa occasion. Ngayon, ang ginagawa ko sa kanya, ima-match ko lang yung eye niya sa cheek para magmukhang pang bridal lang yung makeup. Medyo radiant lang yung gagawin ko sa kanya. Pagka medyo oily na yung face, hindi ko na nilalagyan ng moisturizer. More, nag-aano na lang ako ng mattifier. Kung hindi ka oily. Kung dry naman yung face mo, toner and then moisturizer and then primer. For personal makeup, siguro for me, hindi mawawala primer talaga. Kasi hindi maganda yung makeup direct sa skin Hindi ko rin ina-advise kasi talaga yung sobrang tagal ng makeup sa face kasi nakakaano siya sa skin. Kung sa skin ko, kung personal makeup ko, siguro foundation una, and then press powder, eyeliner para sa kilay, lip balm. That's it. Invest ka talaga sa setting spray. Kaya lang iba-iba kasi ang type ng setting spray. For me, dun pa rin ako sa hindi masyadong matigas kasi may mga setting spray na nagmumukha ng powdery yung makeup. Ang pinaka-ayoko kasi sa makeup yung mukha kang naka-foundation Gusto ko yung parang pa rin, skin-like finish pa din. Pagka makeup artist ka kasi, pagka nakulangan ka ng tools, kailangan marunong ka. Like, kung wala kang blush, pwede mong gawin namang pang blush yung lipstick. Kung wala kang foundation, yung concealer, pwede mo siyang gawing foundation. Kailangan marunong ka mag-improvise, hindi pwede pang nawalan ka ng gamit, hindi mo na alam kung anong gagawin. Meron naman akong packages na for bride and groom lang. Meron din akong packages for wedding and prenup. And then, kasi madalas meron kasi akong Chinese client. So, meron akong package na kasama yung tinghun, prenup, tinghun, at saka yung wedding. Ang advice ko lang sa mga bride-to-be or yung mga ikakasal na dyan, yung mga malapit na ikasal, is kung gusto nyo maging confident through makeup, please take care of your skin before
makeup or before your wedding, at least 2 months before ng wedding nyo, take care of your skin. Don't do anything drastic. Wag munang magpapagalaw ng face na week before ng wedding nyo. For me, it's an art. Kasi hindi madaling mag-decide when it comes to colors. When it comes to style, hindi siya napag-aaralan. Nasa taste ng tao yan. Nasa taste ng artist. Hindi siya basta-basta inaaral. Ako kasi mahilig akong manood ng mga fashion show, ng mga fashion shoot. So doon ko kinukuha yung mga inspiration ko, yung mga inspo. Pag nakakakita kasi ako ng mga pageants, ng fashion shoot, minsan kasi kaya ko siya i-apply sa bride nang hindi nagmumukhang ganun si bride. Ang sinusunod na trend ngayon kasi kadalasan is yung Thai makeup look, which is fit din naman sa mga Filipina bride. Yung Thai and Philippine naman kasi hindi naman nagkakalayo yung face naman yan. May mga morena din sila, may mga mapuputi rin naman silang tao. So, nag-fit naman yun. Dito kasi sa Pinas, ang hirap kumuha ng market. Tsaka napakaraming magagaling na makeup artist dito sa Pinas. Hindi ka madaling mag-i-stand out. Mag-i-stand out ka lang siguro dahil professional ka. Ginagawa tsaka sinusunod mo yung client mo. Tiyaga. Tiyaga lang talaga. Sinatyaga ko at tsaka talagang sinisipagan ko maigi. Hindi ko hinahayaang magkaroon ako ng bad review sa mga naging client ko. Kasi masarap yung nire-refer ka ng client eh. Ibang feeling yun eh. What I love most sa makeup is pag napapasaya ko yung mga kliyente ko. Kasi may mga clients na hindi ka naman nila kinuha para ibahin yung itsura nila. Kinuha ka nila para ma-boost yung confidence nila through makeup. Simple.ph. Living made simple.